na ang nasasangkot na missing sa Bongeros. Okay, para medyo connected sa ating topic. 9 minutes lang tumabsat. Hanggang natin sa attorney. Attorney! Magpo-play ba? Wala nang matang community wali. Direct. Okay, punto direktor na tayo. Yan na. Pasok. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome po dito sa isa namang episode ng ating Punto Diretso. Dito po sa Punto Diretso, hindi na po tayo nag-bigay sa ating mga subscribers at followers dahil diretso na po tayo sa punto. Mga kabunyog, tungkol dito sa issue ng missing sa Bongeros. Grabe na ang inaabot ng issue na to. Ano? Ha? Grabe na ang mga nasasangkot dito sa issue ng missing sa Bongeros. Ha? Ayon doon sa whistleblower na si Lumbad, Greto. alias Tutoy, yung si Tutoy alias Tutoy. Ito yung mga miyembro ng Alpha, mga kabsat, Putragis. The people behind the disappearance of the missing Sabongeros, members of the Alpha team, Team Alpha. Andito si RJ Mia, Sonny Lagon, Junel Estomo, Joseph Lumbad, Gretchen Barreto. Tsaka meron pang isa. Sino to? Attorney Caroline Cruz. Yung kasama nilang attorney, yung kasama ni Speaking of attorney, wala pang update kay Attorney Kapunan kung ano ba talaga, no? Pero bakit hindi nagpaparamdam si Attorney Kapunan? Bakit kaya? Sige, tuloy. Tutoy, patidungan. Ang sinasabi niya, yung grupo, yung tinatawag na Team Alpha, ito yung grupo ni Atong Ang na di umano'y mga investors o siyang nagpapatakbo ng negosyo sa sabong. At itong mga ito ay maaaring sila ang nagsabwatan o may kinalaman sa mga nawawala na mga sabongeros na ngayon ay pinaniniwalaang patay na. Umaabot di umano ito sa bilang ng lampas 100. Kaya ngayon sa mga pinangalanan na kasama dito sa grupo ni Atong Ang, grabe, mayroong mayor ng isang lugar sa Quezon, mayroong actress o artista, mayroong abogada, mayroong retired police general, mayroong congressman ng party list, mayroong IT expert. Grabe. Talagang kumbaga dito sa sinisiwalat o binubunyag nitong whistleblower na si alias Totoy, makikita mo talaga na mga maiimpluwensyang tao, mayayaman, mga kilala ay di umano'y sangkot dito. Tinatawag ito ni alias Totoy na mga miyembro daw ng grupo ni Atong Ang. Tawag niya dito Team Alpha. Kasama dito ang mayor ng Chaong Quezon na si RJ Mia, kasama daw ito, di umano. Yung congressman ng party list, taga Bisaya, Bisaya, party list representative Sunny Lagun. Retired police general, dating NCRPO chief, lieutenant general, 3-star general ito, Junel Estomo. Yung IT, ito daw yung tao ni Atong Ang na magaling talaga sa IT, information technology. Ito yung nag-design ng kanyang mga isabong at iba pa, itong si Joseph Lumbad. Ang kilalang actress na si Gretchen Barreto. Pati yung abogada ni Atong Ang na si Attorney Caroline Cruz. O yun. Kaya matindi, Ito yung mga pinangalanan na di umano yung mga miyembro ng Team Alpha. Ayon sa sinasabi ni alias Totoy. Pero isa sa mga talagang kumukontra dito na pinapasubalian niya ang pagkakadawit ng pangalan niya ay itong si retired Police Lieutenant General, dating hepe ng NCRPO, National Capital Region Police Office, ay itong si Junel Estomo. Sabi ni Junel Estomo, sinungaling daw itong si alias Totoy. Sinira daw ang kanyang pangalan. Yung pinaghirapan niya daw na maayos na reputasyon niya ay sinira lang daw nito ni alias Totoy. Kaya
pinagpaplanuhan niya, binabantaan niya ito, nakakasuhan niya itong si alias Tutoy. Gayon din ang sinabi nila Gretchen Barreto, hindi daw sila sangkot diyan. At kahit itong ibang mga binanggit natin, siyempre sinasabi nila hindi sila sangkot diyan. Kaya lang pinapanindigan talaga ni alias Tutoy na yung mga pangalan daw na yan na binanggit niya na kasama sa Team Alpha ni Atong Ang ay talagang nagsasabuatan sa kasi Atong Ang. Itong mga ito ay may partisipasyon, may kinalaman sa pagkawala ng mga sabungeros. Kaya ano ito mga kabunyog, ano? Kumbaga ang mga taong ini-involve dito, pinapangalanan ni alias Tutoy ay hindi mga simple. Ano? Si Gretchen Barreto, partner ito ni Tony Boy Cuangco, napakayaman yan. Napakayaman yan. Si Attorney Caroline Cruz, abogada ito ni Atong Ang, pero at the same time kasi ano siya, executive director nung PIT na Master Foundation. Kaya ayon kay alias Tutoy, hindi naman mga simpleng kasama lang ito ni Atong Ang. Malalim ang kinalalaman daw nito sa mga transaksyon ni Atong Ang. Kaya yung pagkawala ng mga sabungeros ay siguradong may kinalaman ang mga ito. Sa ngayon, patuloy pa yung retrieval ng mga buto at ng iba pang mga pwedeng maging ebidensya tungkol sa mga nawawalang sabungero. Pero wala pang mga formal na kasong sinasampa. Ginagawa pa ang mga affidavit ni alias Tutoy na nagdadawit nga sa mga kilalang personaheng ito. Sabi naman ng mga kilalang personaheng ito, paglabas ng mga affidavits ni alias Tutoy, makita nila kung anong mga sinabi ni Tutoy tungkol sa kanila, saka raw sila sasagot. Anyway, mga kabunyog, ano man ang kalalabasan ng anong ito, ng investigasyon na ito, ng kasong ito, grabe, ano? Tiningnan talaga natin kung papaniwalaan natin yung sinasabi ng alias Tutoy, kahit yung paraan ng pagkakapatay. Hindi mo maiisip na gagawin yun Kinatay ng tao sa kapwa niya. Kinatay. Grabe. Sabihin mo pang kaya pinatay daw yung mga yun kasi nagchuchupi ng daya. Kailangan bang dumating sa ganun na dahil sabihin pang ng daya ay papatayin mo? At ang paraan ng pagpatay nila ay karumal-dumal. Hindi na parang manok na lang na pinatay. Yun nga. Kaya nakakalungkot itong pangyayaring ito. Ang pinag-uusapan kasi dito, napakalaking pera. Napakalaking pera. Kaya naman nadadawit ang mga malalaking pangalan. Ano't anuman kung totoo, kung sangkot man ang mga ito o hindi, kung sangkot man sila, talagang mapatunayan na sila nga ay may pananagutan, dapat silang managot. Mabigyan ng hustisya ang mga naging biktima. Kung hindi naman sila sangkot, bibigyan din naman sila ng due process para i-clear ang kanilang mga pangalan. So yan, mga kabunyog, mga kabayan, yan ang ating punto diretso. Bunyog! Bunyog! Yung mga alpha. My goodness. So, hindi babawiin ni alias Toto yan, mga kabsat. My goodness. Guys, naka-live ngayon sa Attorney Claire. Live na live. Teka lang. Puntahan natin, kabsat. Ayan.